Good morning mga ka-brother. Nandito tayo ngayon sa tapat na munisipyo natin. So, konting pasyal ko lang kayo dito. Ito. Dito pala dumadaan yung mga turista. Parang paligo sila dito. Ito yung parang maliit lang ng mga public beach dito sa part ng North-South States. So, meron na ngayong cruise ship na nakadaong. Ayan. Ayan. Wala pang turista masyado kasi masyado pang maaga. Yun, may crabs. Ayan, brother. Crabs. So, konting kwentuhan ko lang kayo kung paano kumuha ng lisensya kung may balak man pumunta dito na nanonood ng video na to. Kung kayo ay pupunta dito at balak nyo kumuha ng lisensya, madali lang naman ang kumuha ng lisensya. Kailangan nilang mag-review na code nila dito. Ang ginawa ko, dahil medyo busy sa trabaho, meron tayong kaibigan na instructor dito. So nireview niya ako ng 2 oras para lang hindi tayo mahirapan. Pero nag-review pa rin ako. May mga online course tayo na tinake sa Google. Ginugol lang natin. So pwede ko share sa inyo yon. Nakatulong din, marami din. Pero hindi lahat lumabas. Mostly situational question. Tsaka parang common sense ng pagiging defensive driving. Yan. Ang may papayo ko lang, siguro kung galing kayo dyan sa Pilipinas, ang pwede nyong gawin is, ako bago ko umalis sa Pilipinas, tumawag ako dito sa instructor na kaibigan namin dito, na ka-brother namin, ano yung mga requirements na kailangan ko. So ito yung tatandaan nyo. Ang requirements na kailangan nyo pag pumunta kayo dito para makakuha kayo ng lisensya is, pumunta kayo ng LTO, hingi kayo ng authenticity certificate na may sealed nila. So ang magkano ba binayad ko, no? Around 130 lang or 200, mga ganun. So mura lang siya. Punta lang kayo sa LTO, sabihin nyo pupunta kayo ng Cayman Island, hihingi ka ng authenticity na yung lisensya mo is lehitimo sa Pilipinas, parang ganun, na ito yung nagpapatunay, selyado ng LTO. And then yun yung dadalhin mo dito. Pagdating mo dito, hindi ka naman agad makakakuha agad ng lisensya. Bakit? Kasi kailangan mo munang mag-take ng written exam, katulad nung ginawa ko nung una. Ang written exam is 1 to 40, pero hindi mo yun mape-perfect o reach mo yung 32 points, automatic nagko-close na yung computer. Nakawalong mali ka na, tapos yung pasyam mo is mali na, automatic nagko-close na rin yung computer. Hindi na siya nagpo-proceed. Kahit sabihin mo mayroon ka pa sasagutan, basta nakasyam ka na ng mali, automatic. Kunyari nasa 16 ka pa lang or nasa 29, pero nakasyam ka na ng mali, automatic nagpo-close na yung computer kasi hindi mo na ma-reach yung 32 points. Yun yung ano nila dito, yun yung rules nila kapag nagre-written exam. Madali siya, may mga tricky question lang na medyo hindi mo magigets kung hindi ka talaga driver na matagal na, tsaka hindi mo alam yung mga traffic law. So may mga traffic law dito na kaparehas din ng Pilipinas. Ang mostly yung traffic code nila dito is kaparehas ng UK. Kasi nasasakupan to ng UK, itong Cayman Island. Yan. Ayun lang. So authenticity, written exam dito. Tapos yung pangatlo, pag nakakuha ka na ng written exam at nakapasa ka na, kailangan mo naman i-process yung papel mo na nakapasa ka na, tapos yung PBC ID mo ng lisensya mo sa Pilipinas, non-pro man o pro, wala silang pakialam doon. Kasi dito, dalawa lang ang klase ng lisensya, isang learners at isang pool. Ang learners parang student sa Pilipinas, and then yung pool, professional or non-pro. Pero walang malalaman kung non-pro o professional dito, basta full license lang. Ibig sabihin pwede ka na mag-drive. Pero may mga restriction code ng sasakyan kung ano lang yung pwede mong dalhin based dun sa nakalagay sa restriction code dun sa lisensya.
Kaya ayun, pagkatapos nung pipila ka, magbabayad ka, kukuha ka muna pula ng ticket doon sa may guard, sa may gate pagpasok para makuha ka ng transaction code. And then after nun, pag ipaprocess nila, i-verify nila yung papel mo. Pag na-verify nila, ayun, pipila ka na doon sa may claiming, pipicturean ka, mabilis lang, tapos pirma. And then yun, release na agad yung PVC card mo dito. Ganun kabilis dito. 1 day process lang. Pagkapasa mo ng exam, kuha mo na rin yung lisensya mo. Palit lang, change license lang. Kung ano yung restriction code mo sa Pilipinas, ganun din yung ibibigay nila dito. Parang i-match lang nila kasi nandoon naman sa likod ng PVC card kung ano ibig sabihin ng restriction code natin eh. So checkin lang nila 'yon. So sila na bahala doon para kung ano man yung restriction code mo sa bansang pinanggalingan mo, yun din yung bibigay nila dito. Kung marunong ka mag-drive ng trailer truck, o di meron kang pang trailer truck. Kung marunong ka mag-drive ng forklift, mga ganun, yan. So, yun yung mostly kailangan mo kapag kukuha kang lisensya dito. Ano pa ba? Kung mag-apply ka naman ng trabaho dito, dalawa lang klase ang pwede mong gawin. May tinatawag silang backdoor, medyo risky at pricey. Meron naman sila tinatawag na dumaan sa polo o dumaan sa proper way ng pag-apply. So ako, dumaan ako sa polo, pinrocess ng boss ko lahat, medyo matagal, napakatagal nga lang. Kasi yung permit ko 1 buwan, yung polo ko 1 buwan, tapos yung permit ko sa Pilipinas 1 buwan mahigit din. And then kumuha pa ako ng US visa 1 buwan din, so 4 months halos. Tapos nagpa-extend pa ako. So dapat alis na ako ng December, naging January kasi sabi ng boss ko kung gusto ko daw mag-spend time ng Christmas or December sa family ko. Sabi ko, yes naman, sino naman hindi? Ayaw ng ganun. Kasi yun na lang yung moment nyo before ka umalis, lumipad na ibang bansa. Ayan, so ito, dito tayo ngayon sa tapat ng opisina namin. So pwede ka dito maligo. Yan, libre yan. Uy, may malaking isda oh. Ganyan yun. Ano? Parang ano natin, mahaba siya, mahaba. Ayan. Yung dito ata yun, mahaba isda. Ayan natin, tayo dito pa. Ayos, may bato. Yeah. Ayun oh, laki oh. Ito nyo, mga kabader, laki. Ewan ko lang kung pwede siyang hulihin, pero ang haba talaga oh, laki. Isda oh. Ayan. So yan, dito tayo ngayon. Ayan, nakapatong tayo sa bato kasi nakasapatos tayo. Ayan. Okay, yun lang mga brother, yun lang muna ang share ko ngayon. Kung may mga gusto kayong malaman about dito sa Cayman Island, subukan natin alamin. Comment nyo lang dito sa post natin sa Facebook at saka sa YouTube. Mag-ingat kayo lagi mga brother. Salamat sa panonood. Peace out.